Para po sa akin, naniniwala po ako kasi po, nung namatay po yung lola ko, actually, meron po talaga akong nararamdaman nandun po siya na alam po yung mga pamahiin na yung mga paru-puro po. Lagi po siyang nandun lang po sa taas nung kabaong na yun. So, syempre, yung mga magulang ko po, yung tita ko po, sinasabi po niya, yung lola mo yan. Tapos sabi ko, talaga ba? Tapos syempre, namimiss ko po yung lola ko. For me po, opo, kasi may mga times na din po na yung mga yung butterfly po, like butterfly, nagpaparamdam po sila sa atin. Pero parang ano lang yun, katang-iisip lang naman. Siguro yung magpapakita, hindi. Pero yung magpaparamdam at saka yung mag-ano siya ng amoy kandila or amoy bulaklak, ayun, ganon. Yung yung parang mabango na parang mabango yung pagkumano ng hangin, parang mabango. Nag-overtime kasi ako sa ating gabi nyon. Pagbaba ko, parang may taong sumulpot na kulay itim. Ang palang, kung nabalita ko ang kuya ko, hinahanap ako. At malapit nang mamatay siya. Maaaring nagpaparamdam kung talagang kasi mahal mo naman yung tao. Maaari pang ayaw niyang tanggapin sa sarili niya na hindi pa siya handa para mawala sa amin. Maaari isang dahilan yon kaya siya ay nagpaparamdam sa amin. May gusto pa siyang ipahiwatig. Meron yung malamig na hangin sa sa tenga mo. Minsan parang ramdam mo nandito sa tabi mo. Lalo na dun sa anak kong special. Yes, na-experience ko kasi yun. Actually, 9 days niya noon. 9 days niya na kaming magkakaibigan, kumakain dahil pasyam niya, pagtas ng dasal, nagkainan kami. Tapos yung isang friend ko, tinago ko yung tsinelas. Tapos yung friend ko, nakataas yung paa niya. Pagbaba ng paa niya, nandun yung tsinelas. Sabi pa niya, malamig. Bakit basa yung tsinelas ko? Nagtaka ako. Sabi ko, bakit? Napunta din yung Stephanie, ako lang ang nagtago. Kasi sa katulad ko na nakakita ko, nakikita ko yung anak ko. Kasi yung anak ko, special child yun. Lagi namin kasama yun sa bahay, nakakatulong ko sa hanap buhay namin. Pero base sa experience na nakita ko sa anak ko, ayaw niya kaming iwanan. Lagi ko siyang nakikita. Legal death. Ito ay ang pagdedeklara na ang isang tao ay patay na. Ang isang tao ay maaaring ideklarang patay ng isang doktor dahil sa cardiopulmonary death o dahil sa pagtigil ng pagtibok ng puso. Maaari rin na ideklara ng patay ang isang tao dahil sa brain death o ang pagtigil ng function o paggana ng utak. Pero ano naman ang sinasabi sa Biblia kung ano ang nangyayari sa kaluluwa ng tao kapag namatay? About sa mga patay, ano ang kalagayan nila at babalik pa po ba sila? Alam mo, hindi na bumabalik ang patay sa bahay. Pagkaraan daw ng 40 dias, babalik o kaya 3 araw, babalik sa bahay. Inimbento lang yon para magpamisa ka dahil para wag bumalik yung patay, para wag ka matakot. Pero ang sabi ng salita ng Diyos sa Job 7:9, ganito. Kung paano ang ulap ay napapawi at nawawala, gayon siyang bumababa sa libingan ay hindi naaahon pa. Siya'y hindi na babalik pa sa kanyang bahay, ni malalaman pa man niya ang kanyang dako. Ayon, hindi na makakabalik sa bahay yung patay. Hindi niya na po pwede siyang gumala-gala kagaya ng paniniwala na pagka Todos los Santos, araw ng mga patay, naglisaw-lisaw daw yung mga kaluluwa na kaluluwa kaming tambing sa purgatorio nang galing. Kaluluwa kaming tambing sa purgatorio nang galing. Yan ang kinakanta pagka nanapatan yung mga kaluluwa. Hindi totoo yan, kapatid, na bumabalik yung mga kaluluwa. Hindi. Ang mga patay mabubuhay lang pagbalik ni Kristo. Bubuhay niyang maguli ang mga patay.